Miss Marisa. Hi! Fault the projection. Ano yun? Nakilala ka sa a comedian, and now you're coming up with an album na sobrang seryoso. Anong reason why? First of all, comedian pa rin ako. Ang mababago lang sa akin, yung nag-evolve ako in terms of music. Kasi parang sa akin, para maiba naman. At parang napansin ko, parang yung album ko, medyo much needed, medyo needed siya sa mga taong pagod, sa mga taong stressed, sa mga taong problemado. Kasi parang gusto ko lang maiba kasi 'di ba lahat na lang ng singers ngayon bumibirit. Tapos those were the days na bumibirit din ako. So parang sa akin parang hindi naman sa napapagod akong bumirit. Kaya lang parang maganda rin na minsan-minsan nag-evolve ka rin, nagdi-discover ka ng ibang gagawin, diba? Hindi porke uso yung biritan, gusto mong ano na rin sa kanila, sige bibirit din, bumibirit sila diba? Parang I don't want to compete with anyone anymore. Although, kahit before pa, I only compete with myself na dapat mas maganda yung trabaho ko ngayon, mas maganda yung show ko ngayon kesa kagabi. Ganun naman ako ever since. Kaya lang, sensitive lang ako na napansin ko lahat na lang puro birit. So sabi ko para maiba, subukan ko yung ganitong music at saka kung kaya ko magpatawa, kaya ko rin magpatulog. Hindi ka po ba nag-worry na baka ma-alienate yung mga fans mo talaga, mga followers mo na nasanay na bumibirit ka, na nagpapatawa ka, tapos bigla kang kakanta ng I don't think mellow? so, kasi pag live shows naman, bumibirit pa rin ako. So wala namang naiba sa live. Tsaka Tito Nestor, ano ba tawag dun sa yung mas mabenta ako sa live kesa sa mga concerts, di ba? Yung mga TV, oo. Yun, mas mabenta kasi ako sa mga private kesa sa television. So, private show. oo, madalas ako mag-private show. So, hindi naman siguro sila mag-worry or parang mata-turn off kasi I still sing birit songs sa live. Diba? Pagka listening, yan. But do you plan na isama na tong new music mo doon sa mga shows mo? Or iba pa rin yung lineup mo for shows? Kunwari ang lineup mo 10, diba? Isa or dalawa dyan sa album, gagawin mo. Diba? After mo bumirit, after mo maging loud, magpatawa, papasok mo yan. Isa-isa lang, hindi lahat yan. Anong promotion yung gusto mong mangyari for this new album, and may bagong image ba tayong makikita sa'yo? Wala, yun pa rin. Waki pa rin ako, luka-luka pa rin ako. Ang mawawala lang, hindi naman mawawala, pipilitin kong mawala yung green jokes. Kasi parang as a comedian, as a Christian, as a mother, lalo na, parang, namang makikita ng anak ko habang lumalaki, Mom, you're so bastos. Diba? Parang ayoko naman lumaki siya na bastos. Is this your personal realization, or dahil may anak ka na kaya gusto mong magbago ng... Siyempre personal realization. Pero accessory lang yung anak mo. Kumbaga siya yung parang nagbigay sa'yo ng turnaround na parang, oops, yung, yung parang, isa sa inspirations mo, syempre, yung anak mo, yung asawa mo, pamilya mo, di ba? And yung mga kasamahan mo, di ba? Parang makita nila yung ilaw sa'yo na parang, uy, pwede palang magbago. Pwede palang gawin yung tama, di ba? Kaya pala. Ano yung mga naging inspiration po sa album? I heard you also write your own music. Your lyrics? Right, yeah. The lyrics of 18 lang. Pero tinulungan ako dyan ni Thor, Dulay ng The Voice. From The Voice. Yung recently na almost na nanalo siya, di ba? At saka si Ace Chang, she's a personal friend, non-showbiz. Ano po yung... Matalino lang siya, na sabi ko, kasi syempre ako gumawa ng concept, ako yung gumawa ng lyrics, pero hindi naman ako perfect, di ba? Hindi ako ganun ka-brilliant na musician. So, kinailangan ko yung mga tulong nila, lyric-wise. Pero,
Ang musical director ko and the one who composed this song was Elmer Blanco. Ano yung naging process ng song na yun? Ay, How special siya for you? It is special because it is my song from my daughter, Ayan. Kumbaga parang, syempre hindi naman ako magmamalinis, hindi maganda yung naging past ko. Hindi ba ako nag-drugs, hindi naman ako basta hindi naman sobrang sama, kaya lang, si Marisa Sanchez yung dating babae na laging ginagamit ang puso kaysa sa isip. So, lagi siyang nag-fail, lagi siyang nasisira, lagi siyang nagiging broken in the end. So, I don't want my daughter to do the same pattern. Kumbaga, gusto ko, mag-umpisa siya ng tama. Kung nag-umpisa ako ng mali and I've learned a lot of lessons from my mistakes, gusto ko naman siya, mag-umpisa siya ng tama. Kasi hindi ako palo dun sa sinasabi ng iba na hayaan mo maranasan niya ang mali para matuto siya. Hindi siya matututo kung hindi niya mararanasan yung mali. Sa akin, kung pwede namang hindi niya maranasan yung mali, bakit mo ipapa-experience pa dun sa bata yung mali? Kailan niya matututunan pag broken na siya? Pag sira na yung hymen niya? Diba? Parang ano na siya, promiscuous na rin siya. Diba? So parang sa akin, uumpisahan ko siya ng tama. Katulad, hindi lang naman sa pamumuhay, pati sa pagkain. Nag-umpisa ako na, ang gusto ko taba, balat ng manok, yung chicharon na balat ng manok, yung chicharon ng lapids, gusto ko yan. Gusto ko ng cake, ice cream, kanin na madami, toyo, alam mo yung patis. Yung mga unhealthy na pagkain. So ngayon, lumaki akong ganun. Hirap ako ngayon na kainin yung healthy. Ang gusto ko yung masarap, gusto ko yung taba, yung talaga nagmamantika yung mga taba. So ngayon yung anak ko, uumpisahan ko siya ng malunggay, carrots, broccoli, pipino, chesa, kiwi, mansanas. Yung ganon, alam mo yun. Para, pag lumaki siya, yun ang makakasanayan niyang pagkain. At kung sakali magde-decide siya sa sarili niya na, Mom, gusto ko naman makatikim ng mga masasarap na chocolates, na ice cream. O sige anak, go. Pero, ang catch doon, hindi niya na magugustuhan yung food na yun kasi nasanay na siya sa healthy food. So, I'm just planting the foundation. But when she grows up, she decides. So, in a way, Miss Marisa, you're recommending this album for mothers para i-dedicate din sa kanilang mga... Yung 18 lang. Yung 18 lang. The song. Oo, but the CD is for all walks of life. Ma'am, Miss Marisa, yung album mo, paano yung naging process niya? Sino yung mga nakatulong mo, tumulong sa'yo, and yung pagde-decide which song yung ilalagay, ano yung mga kantang napili mo na malapit sa'yo? Very good question. First of all, when I did my album 14 years ago, it was a time that I said to myself, I don't want to do recording anymore. Kasi it was flop. It was, somehow I regretted. Of course, I have respect, with all due respect to Andrew E. And, with all due respect to Viva, wala naman akong sama ng loob. Diba? At nirerespeto ko talaga sila. Kaya lang, mali yung naging response ko sa decision ng industry. Kasi parang I was just considered good for a laugh. So parang kailangan ang gawin kong album, good for a laugh din, novelty din. Na hindi na cater yung my talent as a singer. Kasi basically, I'm a singer naman. Hindi lang napapansin kasi nga, ang taba ko. So parang, kahit gano'n ka kagaling, minsan pag mataba ka, hindi na nila nakikita na, wow, ang galing mo. Minsan nga, matataba, mas magagaling pa yun sa mga payat na yun. Magaling kumanta, pero mas magaling pa yung matataba minsan. Hindi nakikita yon. Kasi nga, katatawanan yung itsura ng mataba eh. Diba? So, kailangan mag-comedy ka para mapansin ka. So, yun ang mas napansin sa akin ng tao. As a host, as a comedian, as an actress. Pero, yung singing, parang, oh, she can sing. Pero hindi naman na kasi habang kumakanta ka, nagpapatawa ka, kakamot ka ng ulo, hindi ka pagkakanta. So, paano nilang ma-appreciate yun? Tapos nagkakalat ka, di ba? Pero kailangan mong magkalat, kasi kung kakanta ka lang na seryoso, hindi talaga nila makikita yun kasi visual eh. Particularly the Filipino people. Hindi naman tayo nasa States na, si Aretha Franklin, taba-taba, Patty Austin, di ba? Hindi naman kagandahan, pero lintik na ina-appreciate ng Amerika. Kasi, after sila sa talent, di katulad dito sa atin. So ako ngayon, wala akong gustong gawin, kundi gawin lang tong album na to
I don't even set out to be famous or to be popular. Hindi eh. Parang sa akin, I wanna leave a mark na si Marisa Sanchez may ginawa siyang album. Pag pagod na pagod ka, na stress at problemado ka, pag pinakinggan mo, nawawala yung problema mo, inaanto ka, nakakatulog ka. Pang ano tayo, pag itong CD na to, pang Insomniac. Insomniac ka ba, Tini? Ayan, bagay sa ito. Yun. So, yung mga may insomnia, huwag mo lang siya papakinggan na nagda-drive. Oo. So, wala akong worries ngayon. Wala akong fear. Kasi I know I am doing something really good. Not only for my daughter, but for the people who believe in my talent. Ang pinaka-fear ko ngayon, Tito Nestor, ang pinaka-fear ko ngayon, alam mo ko ano, Tini, alam mo anong fear ko ngayon? Kunwari, I see colleagues in the hallway, kunwari sa ABS, o kaya si Awel pag nakita ko, ay, nandiyan si Marisa, umalis na tayo, magbibenta ng CD yan. Yun lang yung fear ko. Yun lang yung pinaka-fear ko. Kasi, di ba, parang, uy, bili naman kayo ng CD ko kasi wala akong ibang ma-o-offeran nito. Kundi mga colleagues ko rin. Kasi yung mga colleagues ko, like si Awel, yan yung mga pagod. Yan yung mga stress na nakikita mo sila sa radio, sa television. Nakikita ng radio ngayon, ha? Na, ano sila, ang saya-saya nila, di ba? Pero after a while, makikita mo na sa isang sulok sila, ay, nakaraos din ng isang araw. Gaganon sila, di ba? And my CD is perfect to listen to. Parang, langit ka, lupa, ako, di ba? Marinig nila yun. Okay, hanggang sa makakatulog na sila. So, ang CD ko, pampatulog siya, Awel. Hindi siya entertaining. It's not even entertaining. Yun yung talagang visualize mo for the album. Yun ang sinabi ko sa sarili ko na, I need to make a difference this time. Parang iba naman. So, paano yung mga pagpili ng songs? Ayun. Ano yung naging process mo? Personal yung mga choices ko sa songs. Kasi, like for example, It Takes Too Long. Napansin ko, ang dami ngayong, okay, hindi lang babae pati bading. Hindi sila maka-move on sa mga relasyon nila. Yung nakadwell pa rin sila dun sa past. Pati mga babae, di ba? Pag umibig ang babae, I don't know the badings kasi hindi naman ako bading, babaeng bading lang ako. Pero ang mga babae kasi, pag nagmahal sila, buhos. Ang mga lalaki, buhos lang sila sa umpisa. Pag matagal na ang lalaki, wala na di ba? So ang mga babae, hanggang sa 1 year na, 2 years na, mahal pa rin nila yung nagpatibok ng puso nila at nanakit sa kanila. So It Takes Too Long is perfect na para mag-reminisce sila, alam mo yun, mapakinggan nila yung song, ma-relax sila. Basta it will touch each one's heart sa mga songs na ginawa ko dito. I just know because parang alam mo yung Iho, papunta ka pa lang, galing na ako. Parang ganon. Parang I've experienced a lot of pains and sufferings, tribulations, chaos, name it. Na-experience ko na yan Galing na ako dyan. I'm 45 years old and I've gone through a lot already. So I know what I'm talking about. I know what I'm doing. From the album, ano yung mga marerecommend mo na tracks? Okay, You and Me Against the World. Because, is this a cover song? Or an original? cover. You and Me Against the World. It's it's not morbid, but you just realize that, life is too short to dwell and to mourn. Diba? You have to be happy kasi isa ka na magiging happy, hindi na ulit babalik yung oras na yun na naging happy kayo. So, all throughout, you have to be happy despite of the fact that the world is against you and me. So, di ba, you and me against the world. Sometimes it feels like, and when one of us is gone, and one of us is left to carry on, then remembering will have to do. Meron kang magandang kinakanta yung kay Randy Crawford. One Hello, One Day I'll Fly Away. Yun, One Day I'll Fly Away. Oo, yan, kinanta ko. Pero hindi ko na na-revive. Kasi itong mga songs, bukod sa, ito yung mga underrated songs. When I say underrated, like It Takes Too Long. Well, alam mo yung It Takes Too Long? Ang It Takes Too Long, 80s pa. Yes. 80s yes, 70s. Oo. 70s ang It Takes Too Long, it is an underrated song, but when you listen to the lyric, oh my gosh.
ang galing nung nag-compose ng song na yun. I leave the house, I catch the bus. Tignan mo, pang call center, pang media, pang katulad nyo, di ba? And go to work the way I did before. The same routine, most everyday, except, I guess, I see my folks much more, di ba? Mahilig tayong dumalaw sa nanay, tatay natin, di ba? So, oo. Pero, habang dinadalaw natin yung nanay, tatay natin, na sila, hindi nila sinasabi sa atin, pero alam nila kung ano yung pinagdadaanan natin. Tayo, hindi, okay lang po ako, nay, okay lang po ako, tay. Pero actually, alam ng nanay mo that there's something wrong with you. Actually, kaya dumadalaw ka lagi dahil malungkot ka. Yes, oo. Tama. Ang galing mo dito, Nestor. So, sa album po, ma'am, ilan yung kanta na personal choice mo? And meron ba lahat? Lahat personal choice ko siya. Katulad ng Sometimes, yung sa Carpenters. Sometimes, not often enough, we reflect upon the good things. Diba? Personal in a way na... It's a gratitude song. Pagpapakinggan mo siya, hindi siya mabigat. Very positive siya in a light perspective. Hindi yung positive na positive, kailangan maganda. Hindi ganon. Yung positive ka in a light perspective. Yung hindi yung positive na, kailangan positive ako today. Tapos, mamaya, di ba, naputikan ka, positive pa rin. Hindi gano'n, di ba? So, basta sa akin, ang aim ko lang at goal ko is for me to have a good sales sa CD para naman makaganti naman ako dun sa mga taong tumulong sa akin financially. Yung mga songs ba dun sa album, ito ba yung mga napakinggan mo na before? O you mga research kinakanta this? ko before. Kinanta. Oo. Na nagugustuhan ng tao pero hindi siya sumisikat. Hindi siya napapansin. Like, It Takes Too Long, Gingy. You know, oh, Gingy. Like the song, na 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 na. Na 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 na. Paano mo po na-discover itong mga songs na to? Kinakanta ko siya because my mom was a singer and she sings these songs like It Takes Too Long. She's a singer she was a singer by the way. Okay. You mentioned kanina, di ba, na you wanted to be known as a singer. Or you're a singer naman talaga? No, I wanted to be known as an actress. An actress. Singing, kaya ko siya naging trabaho kasi it just so happened that, God gave me this talent, so I might as well use it. At dito ko pinakamalaking kumikita sa singing. But my first Are you an passion- actress who can sing or a singer that can act? Mahirap yung tanong mo yan, ha? Ang hirap kasi, I'm a singer who can act. But my first love is acting. I love acting more than singing and comedy. Pero which comes first? Ano yung nauna? Hindi. I started as a dancer, and then I became a theater actress, and then I became a singer. Kasi nung araw, hindi naman sa pangmamata sa mga dancers, walang kinikita ang dancers nung araw. Mahina ang kita ng dancer. Mahina rin ang kita ng mga theater actress. Mga theater actors. Walang pera dyan dati. Ngayon, nagugulat ako, ang laki na nila magbayad, di ba? So ngayon, sabi ng mami ko, you have to learn singing. Ayoko kumanta. I was tone deaf. But my mom trained me in the hardest way you can ever imagine. So natuto akong kumanta, dun ako kumita. Tapos pinagsabay ko, ang uso nun Janet Jackson, Paula Abdul. Yan ang mga uso nun. So pinagko-combine ko yung singing and dancing ko. Patok! O ngayon, eto, na-disband ako dahil eventually parang nauso yung, yung Tony Daya, if you remember. Tini, you know Tony Daya? Yeah. Nauso si Tony Daya na disband ang mga career ng mga banda. So Sultry, I don't know, kasi Sultry, di ba? Siya yung pinaka-city nun di ba? Tony Daya. No, I was telling them that I came from a band where I dance and sing. Parang Paula Abdul, Janet Jackson. Nung sumikat ang Tony Daya, nawala yung career ng mga band. Mas kinukuha na nila yung mga Sultry singers. So, I became one. And then I got ballooned. As time went on, I got ballooned. So sabi ni Robert M., namita ko ni Robert M., matabang comedian. Minsan, no matter how you smash your throat, singing high-pitched songs, it doesn't matter. It doesn't merit because you're big. Come on, be a comedian. But I'm not funny. No, you just thought so. You can be funny. It's all in the mind. How will I start? You just introduce yourself and tell them that you're plump. So that's what I did. So sabi ko, hi, I'm Marisa.
I am fat. Yun lang ang umpisa kong tagline ba tawag doon? I am fat. Yun lang, tumatawa na sila. I think it's how you deliver. Sometimes, hindi naman nakakatawa ang jokes eh. Diba? Minsan hindi nakakatawa ang jokes. It's how you deliver. Oo. It may be true. Pero kahit na yung pinakakonsumidong tao sa mundo, malungkot talaga sila eh, di ba? So tayo rin. So happiness is a choice. Di ba? So hindi mo pwede sabihin, Awel, na kailan ka totoong masaya, kailan na hindi. Actually, kailangan lagi kang masaya kasi may buhay. Araw-araw gumigising ka, nakakalakad ka. Look at the people around you. Nasa sila karituan, wala silang makain. Sa Iraq may bomba, may gera. Dito may Christian liberty, di ba? Sa ibang bansa, sa Lebanon, magbasa ka ng Bible, magdasal ka kay Jesus kasi gigiliitan ka ng leeg. Dito, ang ganda-ganda ng buhay natin. Although, syempre may mga batas tayong sinusunod, pero dito, hindi ka papatayin just because bakla ka, just because you have authentic faith in God. Wala eh. Anong tawag dito? So far, wala naman tayo dito yung bigla ka na lang, bihira yung sasaksakin ka na lang, di ba, nang walang dahilan. Pero, hindi tayo katulad ng ibang bansa. So, there are so many things that we have to consider, that we should be happy for. Di ba? Ang daming bagay na, ba't ka so hindi mo na rin talaga alam kung kailan ka masaya at saka malungkot. Because it is what you make, life is what you make it. Ikaw yung gagawa talaga ng happiness mo. Like for example, this is good food. Ano ba ito? Nalulungkot ako, hindi masarap yung pagkain. Diba? Maging masaya ka na masarap yung kinakain mo sa hapagkainan. Diba? So, you cannot tell na kailan ba masaya at malungkot si Marisa. I should always be happy. I should be happy in a godly perspective. Hindi yung, ang dami kasing positive ngayon na, sabi kasi ng feng shui, yung yung sun nandito sa may kaliwa, nandito sa may kanan. So, sabi sa feng shui, kailangan today happy ako. Bakit? Marisa, even a slightest feeling, nakaramdam ka na you regret being a comedian? Oh yeah! Of course! Kasi gusto ko maging Miss World. Diba parang pag nakikita ko si Megan Young, at pag nakikita ko si Tini, na ang gandang lalaki, sabi ko sana hindi na lang ako comedian. Para bagay kami. Mga ganon. Para, ano mo yun, may mga bagay na wala yung pinakaiba sa damit. Ikaw, di ba, magsha-shop ka. Ganda ng damit na yun, kaya taba ko pa. Di ba? Gusto ko isuot yung damit na yun. Siya, ganun din ang comedian. Parang gusto mo na pag umakit ka ng entablado, they will take you for what you are. Kasi wadang sexy ka, yung hindi ka nagpapatawa, they will take you for what you are. Kaso, they take you for a laugh. Of course, nagsisisi ka rin minsan, ha? Pero nandyan na yan eh. You embrace it. You have to love it. Kasi nandyan na yan. Katulad ko, I love acting. Wala akong racket sa acting, meron akong racket ng singing eh. E di, enjoy mo yan, pera yan, di ba? As an artist and as Marisa, are you asking for yung respect ba hinahanap mo sa... Respect is not demanded. It is But is it something na gusto mo na ibigay sa'yo, lalo na ngayon meron ka ng isang album na sobrang seryoso na aside sa the fact na of course you can sing. Ano pa yung Actually, gusto mong hindi pumapasok yan sa isip kong sinabi mong yan, Ngayon lang pumasok sa isip ko dahil tinanong mo sa akin. So ngayon, gusto ko tuloy, di ba? Pero hindi pumapasok yan sa isip ko nung hindi mo pa yan sinasabi. Ang nasa isip ko ngayon is to leave a mark. Hello! just to leave a mark? Just to leave a mark na, for instance, nanay mo, or nanay ko yan, yung kumanta niya, nanay ko. Can I get your opinion lang? Kasi si Eugene Domingo, she was quoted saying kasi na parang sa Pilipinas daw, pag comedian ka, walang respeto yung tao sa kanya. Then, nung nagkaroon siya ng movie, award-winning movie, parang she's hoping na this time sana irespeto na siya as an actress. Meron ka rin bang ganong moment na... Hindi ko, ang nararamdaman ko lagi is fear.
I am afraid of change. Yung, kunwari, ngayon, kumikita ako ng 3 beses isang linggo, takot ako na next week wala akong racket. Ganon. Yun yung, wala akong mga feeling na respeto. Kasi nga, like what I said, it is not demanded, it is earned. Kung hindi ka irerespeto ng tao at feeling mo dapat kang irespeto, it is his problem, not yours. So be it. Kung ayaw ka niya irespeto, sino ba ang may kakasala? Ikaw ba? Hindi. Are you willing to change your image? No, I'm still Marisa Sanchez, the comedian, the singer, and the actress. Ang mawawala lang sa akin, mag-change talaga, is my brand of comedy, my green jokes. Kasi I'm so, sabi ko kasi promiscuous ako noon eh, parang, ikaw, kunwari, kung paglalaro, kung kunwari magjo-joke ako sa'yo, I will talk about your sex organs, I will talk about, ganon. Ngayon, hindi na. Iibahin ko ang atake niya. And the joke, it's not going to be at your expense. Marisa, hindi ka naman promiscuous. Naughty ka lang. Then, noong araw, Tito Nestor, Promiscuous means something else. yeah, I know, I was a mistress, remember? Ikaw talaga. Change topic. Ma'am, kung may mag-offer sa'yo na baguhin yung image mo, Yan sinasabi si Tito Nestor, nangyitakles tuloy ako eh. kung mayroong mag-offer po na baguhin yung image mo in terms of gawin kang seryosong artista, like do drama talaga, straight drama, then perform songs na katulad nung nasa album mo, are you willing? Kasi Miss Marisa, you have done it before. Before, sabi niyo, you're in a band, and then you nag-shift ka ng ano eh. So, Will you take the risk na mag new image in terms of you as a dramatic actress, as a serious singer? Ang hirap ng tanong mo. John Bariwad, anong masasabi mo dyan? Kasi, alam mo, things, minsan parang lakad din yan, parang gimmick din yan eh. Mas maganda yung hindi planado. So, wala akong maisip na, ito hindi ko pinlano to eh, bigla na lang pinanood ko si Pinky Amador, hindi siya bumibirit, nagalingan ako sa kanya, and I got inspired na sabi ko, pwede palang maging magaling kahit hindi bumibirit. Subukan ko nga. Alam mo yung ganon? So, every day, may nakikita kang bago, may nakikita kang iba. So ngayon, parang ikaw, na-inspire ka doon to create your own image, di ba? So ganun lang yon. So ayoko magsalita sa'yo kasi hindi ko rin alam eh. Do you do It is theater? hypothetical. I did theater. I started in theater. I started as a dancer, and then I became a theater actress, and then I became a singer. Do you have a Then recent now, the last one is being a comedian. What? you have a recent theater ba na ginawa? Wala. Are you open doing Yeah, another one? oo. Wala namang offer. At saka, mas mataas yata ang kinikita namin sa mga gigs eh. So, minsan makaka-apekto yan, di ba? Kunwari lang. Kunin ka ng Miss Saigon. Siyempre, malalayo ka. Stagnant yung trabaho mo doon. Tapos, bukod sa routinary, yung sweldo mo, yun din. Paano kung may biglang sabihin ni John, Miss Marisa, meron kang corporate event. May play ako, alam mo yun. Buti sana kung ang Miss Saigon, papayag ng understudy, papayag ng alternative, di ba? Minsan, ayaw nilang pumayag ng gano'n. So, yun ang mga... Medyo little simple na example mo. What if offeran ka na, kunya, right now, Cinemalaya, an indie film? Oh! Siyempre, kahit walang bayad, papatunan mo yan. Hindi film yan, bida pa ako. Oh my gosh! Siyempre! Pagpapalit mo siya alam for mo, Tita Nestor schedule. yan, di ba? Tita, gusto ko mag-artista, di ba? Ano yun? Walang damit? Ay, parang teka, hindi. Hindi yata. Pero yun kasi yung tema ngayon ng Cinemalaya. No. Hindi. Okay, so if gagawa ka po ng seryosong pelikula, ano yung tema na tingin mo kaya mong panindigan? Alam mo, gusto kong gumawa ng malasisa role. Hindi particular, syempre old school na yung sisa. Sabihin yung, napanood niyo yung Miracle in Cell Number 7? Di ba siya, hindi siya mentally ill eh. May brain damage siya talaga eh, di ba? Na yung isip niya bata, di ba? Pero mabait siya, responsable siya. Kaya lang, wala kang Baway na. ayos ka na. Meron akong
Miss Marisa, you're a comedian eh. So lahat talaga nakukuha mo sa pagpapatawa mo. Pero personally, anong klaseng Marisa ka outside the showbiz? Yeah, kasi di ba? Are you the typical artista na, no? Interesado to sa akin. Talagang kailangan na talaga yung tungkol sa akin. Kasi di ba ma'am, merong typical artista na masaya sa TV pero pag tapos na, tahimik na. Okay. Ano ko eh. I love doing groceries. Yung alam mo yun, very motherly. Yung gusto mo, nasa loob ka ng bahay, nanonood ka ng mga DVDs, homebodied. Hindi ako party goer. Pero komedyante ka rin po Pag nasa outside. bahay, Yeah. hindi. Normal. Yung ganito. Of course, ibig sabihin paano ba? Kunwari, bigyan kita ng example. Sabihin sa akin nung kasambahay ko, ate, naiwan mo po yung, nag-text siya, naiwan niyo po yung cellphone niyo po dito sa CR. Asan yung cellphone ko? Pagkita ko nandun sa sabi gano'n, tama bang i-text mo ako? Pwede mo naman sabihin sa akin, i-text mo pa ako, paano ko malalaman, nasa iyo nga yung cellphone ko, naiwan ko nga, diba? Mga gano'n. So, tatawa na yung mga ganun, natural lang. Nape-pressure ka ba every time na people expect yun na magpapatawa ka kahit... Nape-pressure ako pag kunwari namimili ako, tapos sasabihin, magkano? Ay, 100 po, tapat na. Ay, Miss Marisa, kayo pala yan. O, magkano nga? Sabi, patawad naman 80 na lang. Patawa muna po kayo. Doon ako naiinis. Akala ko sabihin sa'yo, Miss Marisa, artista ka, huwag kang tumawad. Hindi, naiinis ako pag sinasabi sa akin, yung tumatawag ka, seryoso ka nang gusto mong i-bargain yun, tapos patawa muna po kayong bibigay ko. May ganun ba? Oo. Doon ako nagagalit. Parang, trabaho ko yun eh, di ba? Ba't mo sasabihin sa akin yun na, kumbaga parang, ay, Miss Marisa, kayo po pala, o sige po, para po sa inyo, bibigay ko na lang po ng 90, hati po, di ba? Maganda yun yung mag-meet kami halfway. Bakit mo sasabihin niya, hindi na lang, sige. Pero nung hindi ko pa sinasabuhay yung pagiging Kristiyano ba? Yung, alam mo yun, yung pagiging God-fearing, palapatol ako. Masama ugali ko rin. Yung ugali ni Gladys Guevara sa TV, ganun ang ugali ko dati. Ngayon napapractice ko ng wag not to get even. For example, yung kunwari, kinakat ka, di ba? Dati yung bubuksan ko yung bintana. Mumurahin ko, PI ka! Kilala mo ba kung sino yung kinakat mo? Ha? Pipiliin mo yung ganun, may ganun akong ugali. Bakit? Pero, hindi kita aawayin ng walang dahilan. Kailangan gawan mo muna ako ng masama bago kita gawan ng mas masama. Ganun ako, yung hindi ako get even eh. Di ba get even, papantayan mo lang yung ginawa. Hindi. Hihigitan ko yan because I want you to be really miserable. Ngayon hindi. Kunwari inaaway ako. No? Sasabihin ko na, mali naman yata na ganyanin mo ko. Parang hindi tama. Daga. Iwanan na kita. Hindi ako pupatol sa'yo. Ganun ako. Ma'am, ano pa mga gusto mong ma-achieve? Ang gusto kong ma-achieve, yung gaya ng sinabi mo, gusto kong magkaroon ng isang film na ako yung bida, tapos mabibigyan ako ng award. O kahit hindi na ako bigyan award, man-nominate man lang ako. Alam mo yun, yung man-nominate man lang ako. Sa album mo, future albums, which I hope naman po... Future album? Yeah, You're which saying, I hope as na, of now, di ba? wala akong balak. Hindi, kung sakali po, Kung di ba? sakali, oo. Tangkilikin ng younger audience, ng mga regular fans mo. Looking forward, sino yung mga gusto mo po makatrabaho? Sa isang seryosong album. Madami. You have a copy of this? You will see. If you read my autobiography, makikita mo who Marisa Sanchez is. No holds barred. It's a long scanning, ilan tong pages. Mahaba yan. But I don't want to speak for myself, but it's interesting. As far as I'm concerned, okay, I really don't know if you will enjoy it, but take time to, not only as a blogger or not only from the media, parang take it from me that
I am trying to convince you that this album is really relaxing. Kasi I'm sure stress din kayo, ang dami nyo rin. Hindi madali yung trabaho nyo. From one artist to another, ang dami nyong iba-vlog, ang dami nyong, di ba? Ang dami nyong ginagawa. Kailangan nyo yan. Nakakaano. Si Tini nga, tignan mo, nag-enjoy na, nagkakape na. At it takes to lang yung tumutugtog, di ba? Siyempre naalala. Miss Marisa, can you promote your album? Okay, sure. I would... Sandali po. Sandali po. Okay. Ready? Sandali. Maganda ba ako? Hindi, tama lang. Gaganon-ganon ko lang. Okay ba? Maganda ba ako? Nakapalog yung buhok. Game. I would like to promote my album. This time I evolved. This is Marisa Sanchez slowing it down. Well, I never changed. It's just that I became more voluptuous, beautifuler, and I'm not going to brag to you about the songs that I chose here, but I believe it in my heart that these songs will touch your life and your hearts. So please buy my album. It's very cheap. It's not expensive. Well, unlike me, I'm expensive. I am 92 per kilo, but this one is cheap. Okay, you can buy it. Yeah, buy it in the drugstore, hardware. Siyempre sa record bar, alam naman nila na yun, no? Okay, so I beg of you, panggatas lang po at yakult ng anak ko. Para niyo na pong awa. My album, Marisa Sanchez, Slowing It Down. Thank you. God Thank you.